Magandang gabi po sa ating lahat. Iniimbitahan ko po kayo sa isang pagbubulay-bulay sa panahon ng Lent o Kwaresma. Ang ating pong teksto na gagamitin sa gabing ito ay mula po sa Filipos chapter 3 verse 10. Ganito po ang sinasabi: "Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan." Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami ay makakapakinig, makakapag-aral ng iyong mga salita. Bigyan mo nawa kami, Panginoon, ng karunungan at pangunawa para sa iyong mga salita, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay naniniwala na isang napakahalagang parte ng ating pagiging Kristiyano o anak ng Diyos ay ang makilala pa ng lubusan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa isang article na aking nabasa, "Knowing Jesus is more than knowing about Jesus." Hindi lamang po yung mga trivia tungkol kay Jesus, kay Jesus, ang atin pong nawang malaman, kundi siya mismo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ay mas lalo pa nating makilala. Yung hangarin nawa na mas makilala pa si Kristo ay katulad ng pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Isang relationship na may commitment. The more that we know Jesus, the more that we trust in Him. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na habang nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus, ay mas lalo pong nagtitiwala tayo sa Kanya? Habang nakikilala natin siya, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, habang nakikilala natin ang ating Panginoon, kung gaano niya tayo minamahal, kung gaano niya tayo pinapatawad, habang nakikilala po natin siya na Diyos na tumutugon ng panalangin, mas lalo po tayo, mas higit po tayong nagtitiwala sa Kanya. Nawa, dumating po tayo sa puntong katulad ni Pablo, na walang ibang hangarin sa mundo kundi ang lubusang makilala si Kristo. For Paul, knowing Jesus is the most precious thing in the world. Kaya nga po dito sa verse na binasa natin, walang ibang hangarin si Paul. Ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Pero napakahalaga din po na makita natin sa teksto po na ating binasa na sa ating walk with Jesus, sa ating journey and relationship with Him, ay nakikibahagi din po tayo sa Kanyang paghihirap. Sabi niya po, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. In following Jesus, alam po natin there are sacrifices. Merong pain, may suffering. At katulad po ng pag-alala natin sa Kanyang ginawa para sa atin, this season of Lent is a time of reflection, of fasting, of repentance and sacrifice. Dahil tayo ay nakikibahagi sa Kanyang paghihirap. Pero alam naman din po natin na ang Lent ay nag-i-end sa resurrection. At para sa akin po, ang muling pagkabuhay ni Jesus, it symbolizes victory. It symbolizes tagumpay. Kaya lagi po nating tatandaan, habang lumalakad tayo kasama ang ating Panginoon, at higit na nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus. Opo, may mga sakripisyo. Meron tayong mga pagdadaanan ng mga paghihirap, katulad ng Kanyang mga pinagdaanan, habang tayo ay sumusunod at naglilingkod. Pero lagi po itong magtatapos
sa pagtatagumpay. Sapagkat ito po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Meron mang mga sakripisyo at paghihirap siyang dinanas, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na tayo din po ay magtatapos sa pagtatagumpay. Tayo pong lahat ay patuloy po na manalangin. Opo, Panginoon, nais ka po namin na mas makilala, nais ka namin na lubusang makilala sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala at sumunod sa iyo. At dumating man yung mga pagkakataon na kami ay makaranas ng katulad ng dinanas mo, Panginoon, ng suffering, ng pain, ng rejection, mas lalo namin, Panginoon, ituon ang aming pagtitiwala. Mas lalo naming ibigay yung trust namin, Panginoon, sa iyo. At patuloy, Panginoon, na asamin namin sa aming mga buhay yung pagtatagumpay na ipagkakaloob mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang dalangin ko, Panginoon, na sa patuloy po namin na pagbubulay-bulay sa panahon na ito ng Lent, ay patuloy namin, Panginoon, ipagpasalamat ang ginawa mong pagliligtas sa bawat isa sa amin. At higit ay patuloy na pasalamatan namin ang pag-ibig mo na lagi po naming nararanasan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All I once held dear, built my life upon. All this world reveres and wars to woe. All I once thought gain, I now counted lost. Strength and worthless now compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Oh, to know the power of your risen life, and to know you in your suffering, to become like you in your death, my Lord. So with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my
and I love you, Lord, and I love you, Lord. Knowing you, Jesus, knowing there is no greater thing. You're my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Masaya, pag-lingkod